Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Solana. Yan, kung saan ay ito raw ay naghahanda para i-outshine or higitan si Ethereum. Yan, sa kanyang 10,600% na paglago or growth. Ayan. At bago tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito ay Solana, a layer 1 blockchain platform, has been making remarkable growth in the crypto market. The price of Solana's native SOL token recently surpassed the $32 mark. Following this, the asset management firm VanEck has shared its price forecast for this digital asset. Ayan, meron pong nailabas na isang prediction nitong nakalipas na araw si VanEck dito kay Solana. Kung saan ay, ayan, sabi nga rito, meron po dito. In a recent report, VanEck presented various valuation scenario for Solana's price, ranging from a conservative estimate of $9.81 to an incredibly ambitious growth of $3,211.28 by year 2030. To put this in context, Ethereum's target price is set at $11,800. The most optimistic scenario implies an astonishing 10,600% price surge for Solana in the years ahead. Yan po yung naging prediction dito ni VanEck. Yan, at nailabas na po niya ito sa mga nakalipas na balita natin. Ayan, na-content na rin po natin yung kanyang prediction na ayan, sa pagsapit daw ng taong 2030 ay aakyat daw ang presyo ni Solana sa presyong napakataas na presyong $3,211.28. Kaya ayan, ganyan po katindi. Kaya ganyan kataas yung kanyang aakyatin. Kaya nasa 10,600% na price surge po yan mula sa kanyang presyo ngayon. Ayan, Solana versus Ethereum. Yan, sinasabi po kasi nila na si Solana ay ang Ethereum killer. Ayan, Ethereum killer, yung parang siya ang tatapos dito kay Ethereum or i-replace niya si Ethereum. The report notes several scenarios including where Solana becomes the first blockchain capable of hosting applications with over 100 million users. It also expects Solana or Sol to close the gap with Ethereum in the future, further positioning itself as a formidable contender in the industry. Ayan, ganyan po katindi si Solana. Talagang ini-expect nila na talagang mapapantayan niya raw si Ethereum sa hinaharap. Siyempre, sa pagtagal nito, habang tumatagal ay siguro baka mahihigitan niya na si Ethereum. Kaya nga tinawag siya na Ethereum killer. VanEck has been actively involved in the crypto space. It put forth Bitcoin Exchange Traded Fund applications to the United States Securities and Exchange Commission in recent years. Solana's bullish momentum. Ayan, ito naman po yung bullish momentum. Yung pag-angat na, yung persa na nagpapaangat sa presyo market price ni Solana. Solana's SOL token has consistently maintained its position among the top 10 crypto asset. It has capitalized on the recent bullish market conditions, with its price recording notable double-digit gains over the past week. However, there has been significant activity involving SOL tokens, particularly a significant transfer by FTX, a crypto exchange. Ayan. Nagkakaroon po ng issue ngayon si Solana kasi mukhang parang may connection sila or kaugnayan sila dito kay FTX. Ayan, na may kinakaharap na kaso, ayan, dahil sa pag-collapse nito. Ayan, kaya ayan nga yung sabi dito, yung connection, may na-transfer na amount mula kay FTX or Alameda na $19.4 million. Ayan, transferred na, including, yan, kasama po yung napakalaking amount na Solana. Ayan, nandyan na rin si Band, Perp, True, Bico, KNC, CVC, Band, pero ang pinakamalaki sa kanilang lahat ay ang Solana. At ayan, sumusunod naman si Band. Ayan, mukhang tinututukan nila si Solana.
Ayan, kung meron ba talagang connection ito kay FTX or kay Alameda. Ayan, yan po yung na-analyze na look on chain na asset na transfer. Kaya yan, nagkakalaga ng $35 million ang Solana. Yung Ethereum naman ay ayan, yung sumusunod ay si Ethereum, nasa 8.6 million. Ayan, wala po silang hawak na Shiba Inu. Ayan, ang kanilang ayan, nandyan po si Matic. Ayan, marami-rami na rin po pala. May Sushi na rin po sila. Halos parang mga Ethereum na rin yung mga majority ng kanilang hold na mga tokens. Ayan, pero Ethereum na rin po si Shiba Inu. Pero bakit kaya wala silang hold na Ethereum? Despite this transfer, it appears that investors are not actively divesting Solana tokens, as suggested by Sol's liquidation heatmap provided by High Block Capital. While Solana's price experienced a minor decline, down by just over 0.2% in the last 24 hours, according to CoinMarketCap, it may be linked to FTX's recent actions. FTX moved more than 300,000 Solana tokens. It is valued at over $10 million, which could have contributed to the temporary price dip. Solana's recent performance in the bullish price points from Van Eck indicate that the network is well positioned. This is in order to continue leaving its mark on the crypto market. The crypto community will be closely monitoring Solana's progress as it strives to bridge the gap with Ethereum while providing a robust market for decentralized applications and services. Ayan. Ngayon, ang masasabi ko naman po rito ay yan, tinatawag po si Solana na Ethereum killer. Pero mukhang nawawala na po yung kanilang title na yan, yung parang naglalako na yung sinasabi nila na Ethereum killer si Solana. Kasi nagkaroon po ng maraming mga issue yung kanyang blockchain network. Yan, magsunod-sunod po yan. Kaya mukhang malabo na mapantayan po niya si Ethereum. Yun nga lang, mas mabilis nga talaga ang operation performance ni Solana. Pero ang dami naman po niyang mga technical issues. Ayan, kumpara kay Ethereum. Yan naman po, kaya medyo alanganin din natin. Alanganin na rin na kaya mukhang unti-unting naglalaho yung kanilang kanilang kasabihan dito kay Solana na siya ang Ethereum killer. At ayan, maliban pa dyan ay yung Solana, nung mataas po kasi ang presyo nito noon. Pero nung nag-collapse po yung FTX exchange, ay parang sumabay na rin po dyan na bumagsak yung kanyang presyo. Kaya mukhang talagang tinitignan talaga nila. Inaalam nila kung talaga nga bang may connection ang Solana dito kay FTX. Maliban pa dyan ay sinabi ni Ginoong SBF, yan, siya po ang CEO ng FTX, na nakabili siya na sa murang presyo noon ng Solana. Nakabili po siya ng $0.2 or nakabili po siya ng 20 cents. Yan, sa napakababang presyo ng Solana noon. Pero yung ginamit niya raw ay yung profit mula kay Alameda Research. Kaya ayan, pero hindi po niya sinabi kung ilan yung amount na kanyang nabili na Solana token. Ayan, kung marami siguro yan, ay talagang malaki na ang kanyang kinita ngayon. Kasi kung kapag nabili po niya ito sa 0.20, ayan, tapos ibebenta niya maski sa ngayong presyo ngayon na nasa pumapalo sa mga $30 or $33, ay talagang malaki po ang kanyang kinita dyan. Pero ayan, pero meron po tayong prediction dito mula kay Van Eck na kahit ganyan po ang kalagayan ni Solana ay meron daw po itong potential na umakyat sa napakataas na presyo at mahihigitan po niya. Tuloy pa rin yung kanyang performance dito or layunin na higitan si Ethereum. Yan, sapagkat magkakaroon ito ng paglago na umaabot ng 10,600%.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.